possibility here. Alam niyo ba sa Pilipinas, may mga local leaders na hindi lang basta nanalo sa eleksyon. May pinakita talaga silang resulta. Mga mayor na tahimik lang magtrabaho, pero ramdam ng tao ang pagbabago. At kung iisipin natin ang 2028 presidential election, pwede natin silang gawing benchmark, hindi para sabihin na tatakbo sila, kundi para malinaw sa atin kung anong klaseng leader ang dapat nating hanapin sa national level. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang top 10 mayors na pwedeng magsilbing inspirasyon sa susunod na presidente ng bansa. Ranking style ito, base sa performance, transparency, at integridad. Simulan natin. Number 10, Albi Benitez ng Bacolod City. Sa Bacolod, kilala siya bilang isang leader na consistent, walang drama, walang gulo, trabaho lang. Nakita natin ang focus niya sa infrastructure, sa pagpasok ng negosyo, at sa health services. Malinis ang record, professional ang galaw. Ipinapakita niya na pwedeng paunlarin ang isang lungsod nang hindi umaasa sa nepotism o kalakaran ng korupsyon. Number 9, Marcelino Teodoro ng Marikina. Kapag sinabing Marikina, ang unang pumapasok sa isip natin, disiplina at maayos na sistema. At malaking bahagi noon ng leadership ni Mayor Teodoro. Urban planning, traffic management, flood control. Hindi lang pang short term ang solusyon, strategic at pangmatagalan. Ito yung klaseng pag-iisip na mahalaga kung national level na ang hawak. Number 8, Samsam Gulas Jr. ng Talisay City. Tahimik pero high-performing. Malakas ang programs niya sa healthcare, education, at basic services. Isa sa pinakamahalagang punto, transparent siya sa kanyang nasasakupan. May accountability. At kung nagagawa iyon sa lokal, pwede rin itong i-scale sa mas malawak na pamahalaan. Number 7, Eric Olivares ng Parañaque City. Mataas ang satisfaction ng mga residente, lalo na pagdating sa community programs at public health. Result-oriented ang pamumuno, hindi puro plano, may output. At malinaw, malinis ang track record. Ito yung klase ng leader na hindi lang magaling magsalita, kundi marunong magpatupad. Number 6, John Ray Tiangco ng Navotas City. Sa isang lungsod na maraming structural challenges, naging praktikal at epektibo ang approach niya. Aktibo siya sa transparency at anti-corruption initiatives. Walang paligoy-ligoy. Kung may problema, hinaharap. Kung may solusyon, ginagawa. Ethical at accountable ang style ng pamumuno. Number 5, Jenny Sandoval ng Malabon City. Consistent ang serbisyo sa healthcare, education, at urban management. Hindi lang proyekto ang iniisip, kundi tao. Citizen-centric ang approach niya. Pinapakita niya na kapag inuuna mo ang pangangailangan ng komunidad, sumusunod ang progreso. Number 4, City Hataman ng Isabela Basilan. Isang malinaw na halimbawa ng community-oriented leadership. Malinis ang pamumuno,
at ramdamang pakikipag-ugnayan sa mga residente. Hindi top-down ang style, may konsultasyon, may transparency. Mahalaga ito lalo na sa mga lugar na matagal nang napag-iwanan. Number 3. Benji Magalong ng Baguio City. Isa sa mga pinakakilalang mukha ng anti-corruption at citizen engagement. Sa Baguio, pinatunayan niya na pwedeng gawing normal ang ethical governance. Hindi exception, kundi standard. At kapag may political will, may nagbabago talaga. Number 2. Joy Belmonte ng Quezon City. Isang malaking lungsod, malaking responsibilidad. Pero mataas ang approval ratings niya. Epektibo ang program sa public safety, education, at healthcare. Marunong siya mag-manage ng scale. Isang mahalagang kakayahan kung buong bansa na ang hawak. At number 1, Vico Soto ng Pasig City. Pinaka-iconic pagdating sa transparency at anti-corruption reforms. Hindi lang lokal ang recognition, pati international. Pinakita niya na hindi impossible ang malinis at maayos na pamumuno sa Pilipinas. At higit sa lahat, pinatunayan niya na hindi kailangan ng political dynasty para maglingkod ng maayos. Ang mga mayor na ito ay patunay na may pag-asa pa, na pwede pa rin ang integridad-based leadership sa Pilipinas. Sa 2028, mahalaga na maging mapanuri tayo, hindi lang sa pangako, kundi sa track record, sa transparency, sa paraan ng paglilingkod. At sa huli, malinaw ang mensahe nito. Kailangan ng Pilipinas ng bagong leader. Malinis, maayos, at hindi bihag ng political dynasties. Ang susunod na presidente ay dapat inspirasyon ng mga ganitong leader. Yung naglilingkod, may integridad, at tunay na may malasakit sa mamamayan. Security ko. Kasi ang Pilipinas, hindi na dapat pumayag sa status quo. Deserve natin ng totoong pagbabago. Patayin mo si BBM. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng opinion mo at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na topic. Maraming salamat po. Hanggang hindi mo magpatay sila. And then he said yes.